Praise the Lord. Hallelujah. Praise, 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 praise. Sige po. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Truly na napakabuti po ng Diyos, no? I am not worthy na tumayo, pero dahil sa habag, awa at grasya po ng ating Panginoon, kung bakit po ako nandito sa harap nyo. And dadako po tayo sa pagbibigay. Do we agree, mga kapatid, that giving our tithes and offering is a kind of worship that pleases God? Amen? Isang pagsamba na kinagulugdan ng Diyos. Ang scripture po na binigay ng Panginoon sa akin ay nasa Malakay chapter 1, verse 10, verse 1 to 14. Kung meron po kayong Bible, sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Malakay chapter 1, verse 1 to 14. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Verse 2, sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sila Esau at Jacob, minahal ko si Jacob, pero si Esau hindi. Binasa ko ang kanyang kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Verse 4, maaring sabihin ng mga Edomita na mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muling aming itatayo. Ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsasabi, kahit itayo ninyong muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapupuotan ng Panginoon. Makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihan ang Panginoon kahit sa labas ng Israel. Verse 6, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo ginagalang? Nilalapastangan ninyo ako, pero nagtatanong pa kayo, paano ka namin nilalapastangan? Verse 7, nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. Nagtatanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang iyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama yan. Ganyan kaya ang ihandog nyo sa inyong gobernador at tingnan nyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Sinabi ni Malakias, kayong mga pari, hilingin ninyo sa Diyos na kaawaan niya tayo, pero sa ganyang klaseng mga inihahandog nyo sa Kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulugdan. Iyan ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, may isa sana sa mga pari nyo na magsara ng pintuan ng aking templo upang hindi kayo magsisindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. Hindi ko tatanggapin ang inyong mahandog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. Ang totoo, pinupuri ang aking pangalan ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Kahit saan nagsusunog ang mga tao ng insenso at naghahandog ng malinis na handog sa akin na Panginoong makapangyarihan. Pero kayo, nilalapastangan ninyo ako dahil sinasabi ninyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Verse 13, sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na may sugat, pilay o may sakit.
Akala ba ninyo'y tatanggapin ko iyan? Verse 14, susumpain ko ang mandaraya sa inyo na nangakong maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang inihandog ay ang mga may kapintasan. Susumpain ko siya dahil ako ang makapangyarihang hari na kinatatakutan ng mga bansa. Ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabi nito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. So worship is very important because we were created by God to please Him. Kaya di ba ang sabi ng awit, ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Di ba may kantang ganon? Sa scripture po na binasa natin, tinuturuan tayo ng Lord kung anong pagsamba na dapat nating iwasan. Sabi po ng scripture sa English version, who among you would shut the doors? Nang sabi ng Lord, sana may magsara na lang ng pinto ng templo niya. That you would not light or kindle fire on my altar in vain. Ang tawag ng Lord sa ganong klaseng pagsamba ay useless fire. And then sabi ng Lord, I have no pleasure on you. Sa ibang translation, I am not pleased with you. And sa last part po, ang sabi niya, I will not accept any offering from your hands. Tatlong bagay lang po ang ibinigay na mensahe ng Lord. Una, God feels our worship so deeply. Ang pagsamba po na ginagawa natin ay hindi isang bagay na baliwala sa Diyos. This worship is something na dinadama ng Diyos. Ang ating pagsamba at pagmamahal sa Diyos, alam niya kung totoo o hindi. When God is pleased, tulad ng sinabi niya sa Genesis 8:20-21, the Lord smelled a soothing aroma. The Lord is pleased with the aroma. Noah built an altar to the Lord. Nawala yung galit ng Lord nang bumuo ng altar si Noah. During the time of Malachi, during this time, it's their time to build and rebuild the temple. Sa pagkakataon pong ito, ang templo ng Diyos ay muling binuo. The purpose of rebuilding the temple is to establish the true kind of worship. If you would go through Malachi chapter 1 hanggang sa huling version po, outwardly maganda ang pagsamba. Pero inwardly ang Diyos ang tunay na nakakakita. Kaya nagsalita ang Diyos during the time of Malachi. Dumating siya na nagbibigay ng challenge, rebuke, at correction. Kaya po sabi sa verse 6, mababasa po natin dito sa verse 6, ang sabi ng Panginoon, ginagalang ng anak ang kanyang ama at ginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo ginagalang? Nilalapastangan ninyo ako. Nagtatanong pa kayo, paano namin kayo nilalapastangan? Tinutukoy ni Prophet Malachi ay ang tunay na pagsamba. Dito po makikita mo nag-question and answer ang Lord. Nagtanong siya pero siya rin po ang sumagot. Sabi niya po doon, where is my honor, where is my reverence? Ang pagsamba po na walang genuine reverence o respeto ay isang pagsambang nakasusugat at nakakasakit sa Diyos. Sabi po sa verse 7, you offer defiled food on my altar, but say, in what way we have defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. Or sa Tagalog po, sabi niya doon, nagtatanong ba kayo paano naging marami ang aming handog? Maaari po minsan tayo gano'n, di ba? Akala natin yung ino-offer natin sa Lord, yun na yung the best. Nag-aalay tayo ng lumpo o pilay, may sakit, di ba? Sabi pa nga po niya sa salita niya,
Kung i-offer mo daw pa yun sa gobernador, matutuwa pa kaya siya. Bulag, pinipilay at may sakit. Ang masakit po dito, we offer our worship, tira-tira, tira-tirang oras, panahon, kakayahan at pag-aari. The worst, meron naman tayong kayang ibigay na pinakamainam. May maihahandog naman pala tayong pinakamainam, pero nung ihahandog na, ang inihahandog natin ay bulag, pipipingi at may sakit. Nakikita po ng Diyos yun. Kita po ng Diyos ang itinitira natin at ang binibigay natin. Alam ng Lord kung ano yung pinili mo at inilagay mo sa kanyang altar at sa kanyang panan. Dito makikita natin yung kawalan ng respeto at paggalang sa Diyos. Brothers and sisters, we should know that giving our tithes and offering, we should give our best. Proverbs 3 verse 9 to 10, ang sabi po, honor the Lord with your possessions and with your first fruits of all your increase. Ibigay mo muna yung para sa Lord. Sabi din po ng 2 Samuel 24:24, I will not sacrifice to the Lord my God a burnt offerings that would cost me nothing. Sabi din po ng Matthew 6:9, Our Father, hallowed be thy name. Dapat po meron tayong mataas na respeto sa Panginoon. Ang paggalang, walang mataas na respeto sa Diyos ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Hebrews 12:28, sabi niya, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at banal na takot. Pangalawang puntos po na ibinigay ng mensahe ng Diyos sa Malakay, they lack the true knowledge about who God is. Verse 6, verse 8, and verse 9, ang sabi doon, the Lord of hosts, the Lord of army. You will see how the Lord addressed Himself. True worship comes if we really have the knowledge of who God is. The lack of reverence comes from the lack of knowledge of who God is. Verse 11 and verse 14, inulit ng Panginoon, my name is great, for I am a great king. Hindi ko po alam bakit tuloy-tuloy yung luha ako. Maybe because sabi nga kapag ikaw ang magtuturo, ikaw ang unang tuturuan. And wala pong exempted sa atin na lahat po tayo, we have our own battles, we have our own struggles. Paari na sasabihin mo sa akin na you don't know kung anong sitwasyon ko or who am I to judge kung ano yung kaya natin ibigay. Hindi lang po ito tungkol sa pinansyal. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, we can assess ourselves kung ano po ba yung ibinibigay natin sa Diyos. Kung ang Diyos na hinahandugan natin ay Diyos ng mga tira-tira, pero hindi po ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay na meron tayo. Baka po, we lack the full understanding kung sino po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So bago po tayo magbigay, I want you to raise your offerings or your tithes, and we will utter a short prayer. Ama namin Diyos, sundan niyo po ako mga kapatid. Natawarin mo po kami sa mga pagkakataon na napagnanakawan ka pala namin. Tulungan mo po kami na ibigay sa iyo kung anong dapat para sa iyo. Turuan mo po kami na patuloy na magtiwala sa kakayahan mo na kumilos sa sitwasyon na meron kami. Iniaalay po namin
ng ikapong ito para sa kapurihan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo magbigay. Sige po, sama-sama po nating ipanalangin ng handog. Let's lay our hands. That life is in the power of the tongue, so let's choose to bless these offerings. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we glorify your name. We magnify your name. We bless you. We exalt your name on high. Dalangin po namin, Ama, na pagpalain mo ang bawat handog na ito, Panginoon na Diyos, na nanggaling sa iyong mga lingkod. Truly, O God, we cannot outgive you if we put our full trust unto you, Panginoon na Diyos. You know the situation of each and every one of God, Panginoon, but they choose to give what is due to your name, Panginoon, O Lord. Use this offering and tithes, Panginoon, O God, to expand your kingdom, to reach the lost souls, Panginoon, O Lord. Maabot ang dapat maabot, matulungan ang dapat matulungan. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding ang mga pumahawak na ikaw pong ito, Panginoon, O Lord. And I seal this with the holy precious blood of my Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Truly, O God, ang pagpapalay, ibubuhos mo ng siksik-liklik at umaapaw sa iyong mga anak na nagpagal at nagkusa, Panginoon, na ibigay ang para sa iyo. Maraming salamat po. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.